Ay! Ay. Wala na sila si Inky Dede. Nung gabi man Dako kayo no? Gani. Mga awat ang gani. Ang sarap ni mo. Imo ang... mapaday mo ulit dyan siya. Unya pa. Mao. Buning! Ibalik na may bukawahan. Smile. Smile! At sa wakas dumating na nga yung pinakaiintay kong parcel. Isang set to siya guys. May stand tapos may isang gripo. Ang hirap kasi pag walang lalagyan ng galon pa. Ang bigat-bigat niya kasi pag ituwad siya basta. Ang sound ba na eh? Ayan, at ikakabit ko na to. Sobrang excited ako guys nung nalaman kong papunta na yung rider. Parang hindi na ako mapakali kasi sobrang excited ko na nga. Oh, ayan. Ipapasok lang natin yan dyan sa sa parang mouth ng galon. O, ganyan. Tapos, hihilain mo yung white papunta sa baba. Ganun. Para mag-lock siya. Diba? Ako lang ba yung nabubudol sa TikTok? Ang dami ko kasing nakikita mga, pag yung nag-a-affiliate ba, madami akong nakikitang product na maganda. Kaya, napapa-check out talaga ako. Strong independent woman yarn. Charis. Eto, perfect example ng isang inatay. Ina at saka tatay. Oh. Good morning, Enzo Linasa. Oh, kung saan babayaga uniform ko, aga pa na po muna ng tigan nga. Sobrang sweet talaga nitong batag to. Oh, nagagalit kasi siya pag kinukuha ko yung ulo ko. Oh, naghahanap pa siya ng kuto. Ay, ambot ni mo buning oy. Ayan. Parang unggoy si Buning. Nak, oh, look at your face here, oh. Para kang unggoy. Aray. Oh, yan. Para kang unggoy nak ay. Oo. Alam niyo ba guys, sobrang bilib ako sa batang to kasi walang pili. Kahit anong pagkain kinakain. Pero pinaka-paborito niya yung mga gulay, ganun. At nakapaglaba din. Ayan, parang buang na. Dito kasi sa amin guys, pag umaga wala siyang tubig. Tsaka na magkakaroon ng tubig kapag gabi. Kaya need mong mag-ipon ng tubig sa gabi para gagamitin mo kinabukasan. Ayan. At share ko lang guys ha. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito is ang presko ng hangin. Ang lakas-lakas ng hangin na hindi mo na need bumili ng aircon para, alam mo na. Tapos, yung sinampay mo, ilang oras lang matutuyo na siya dahil nga sa lakas ng hangin. At hindi mo na need na isampay mo siya sa labas para mainitan. Para, ang daming para. At si Buning naman, binigyan ko lang siya ng food para hindi siya maglikot-likot. Ayan, kain-kain lang siya dyan. Dahil wala na tayong topic guys, magmamarites tayo. Okay, yung topic natin ngayon is bakit ako single mom? Hala ka, oy, ang ingay man ang katabi ko dito, oy. Si Buning ba, ingay ka? Ayaw, pagsama na, kay mag-voice record si mama, ha? Okay? Okay. Yun na nga, bakit nga ba ako single mom? Hala, hindi ka talaga kay mama nak ay. Madami kasing nagtatanong kung bakit ako naging single mom at kung saan yung daddy ng baby ko. Okay, sasagutin natin yan isa-isa. Nagkakilala kami ng daddy niya way back 2021. At dito lang din sa Bukidnon,
sobrang boring kasi ng panahon na yun. Kaya napa-install ako ng dating app, yung Tinder. Sikat kasi yung dating app na yan. Nag-Tinder ako. Tapos, ang lapit lang kasi namin, kaya na-amaze ako. Tapos, swipe left, hindi, swipe right ko pala, kaya nag-match kami. At yun, nagka-chat kami. Ayun, gusto niya daw makipagkita, mag-dinner, ganun. Malapit naman kami, so why not? Why not coconut? Oh, 'di ba? So around 6 PM guys, sinundo niya ako doon sa bahay. At nag-dinner kami, pinunta namin yung resto na Yaka. Doon kami nag-dinner at wala, usap-usap lang, ganun. Para sa akin kasi wala akong gusto ko lang ng kausap, gusto ko lang ng friend, ganun, kasi hindi pa ako nakapag-move on sa ex ko ba. Parang ganung mga bagay ba, kaya ayoko muna nang maghanap ng relationship. Gusto ko muna friends lang. Tapos siya, gusto niya daw manligaw sa akin. Kaya napaisip ako, maganda ba ako? Charis. Ay! Yung daddy kasi ni Kaden, taga Luzon talaga siya. At umuwi siya dito sa Bukidnon para tumulong daw sa business nila. May business kasi sila dito. Kaya, yun, parang nagkamabutihan kami. At ang bilis ng panahon, after a month ng paliligaw niya sa akin, sinagot ko na nga siya. Tapos, pinapunta niya ako doon sa bahay nila kasi pakilala niya ako sa pamilya niya. Kaya, yun, pumunta din ako. Kasi wala naman akong bad intentions. Pero, for me guys, wala pa akong love. Sinagot ko lang siya kasi baka ma-develop lang ako, ganun ba, mga bagay ba. Kaya ayun, ang daming kaya ayun, unsa naman hindi naman ako makasabot na to. Nag-dinner nga kami ng pamilya niya doon sa bahay nila. Tapos sabi ng mama niya, Irene at ayaw ko munang magkaapo ha. Hala, tapos ako ito. Sabi ko, tita, huwag kang mag-alala kasi hindi naman ako mabuntis. Nagpa-check up kasi ako guys. Tapos sabi ng OB-GYN ko, hindi ka mabubuntis unless inumin mo tong gamot na to. Tapos may PCOS ka, tapos hindi ka nag-ovulate. Mga ganun. Kaya sobrang kampante ko nun guys. Kasi alam ko talaga sa sarili ko na parang hindi talaga ako mabubuntis. Kasi ito talaga yung sinabi ng OB ko. Ayun na nga. Tapos, yun na nga, umuwi yung daddy niya sa Manila nung December 2021, tapos 2022 bumalik siya dito sa sa Bukidnon. At yun, after ilang weeks, nagtaka ako kung bakit palagi akong naglalaway, tas nasusuka ako, tapos hindi ako mapakali, ang sakit ng ulo ko, gusto kong matulog palagi. At after nung na-miss na yung period ko, yun na yung time na nako, parang iba na to. Advertise lang muna tayo guys. Okay, share ko lang yung buhay probinsya. Ang presko ng hangin. Nawala na tayo sa topic natin, guys. Yun na nga. Kaya yun, parang sabi ko, need na talaga ako bumili ng PT. Kinabukasan, umalis ako ng bahay. Sobrang aga, 6 AM ata yun. Kasi parang kabado 20 na ako. Pagkadating ko nga ng bahay, guys, agad-agad akong nag-PT at yun nga. Gusto ko i-insert yung video dito. Wait lang. At ito na nga. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Pasensya na po. Yan yung pag-test ko. Parang pangalawang PT ko to para sure ko. Parang gusto kong i-sure talaga kung yan na ba talaga. And tadang! Diba? 2 lines agad. Ay nako, Diyos mío Dolores. Ito talaga yung panahon na sobrang stress ako. At yan na, lumabas na siya at sobrang salbahe na ngayon. Sa susunod guys, share ko sa inyo yung mga pictures ko, yung mga pictures ng baby ko, nung pagpapanganak ko, mga ganun yung sa hospital. Gusto ko i-share sa inyo yan, mga sa next vlog ko ata. Tapos yun na nga.
parang sinabi niya sa mama niya na, "Mama, may sasabihin ako sa'yo. Eto, si Irene nabuntis, ganun. Kaya parang nag-usap sila na need daw namin magpakasal. 'Di ba dati pa yan sa mga yung culture natin kapag nabuntis yung babae dapat pakasalan. 'Di ba ganun. Yun nga, sobrang okay pa namin ng mga panahon na yun. Dinadalhan niya ako ng mga prutas sa bahay, yung mga needs ko, nag-grocery siya para sa akin. Kasi nga bed rest ako dahil nagbi-bleeding ako nun. Alagang-alaga niya ako. Tapos, mga after ilang months ata ng pagbubuntis, yung kumuha na kami ng apartment para magkalapit na kami. Yun, nagbago na siya dun. At nagtataka na ako bakit hindi na siya umuwi sa apartment. Tapos, pag pumupunta naman siya dun, yung yung cellphone nakataob. Ganun ba? Kaya nagtataka ako, hindi naman siya ganito dati. Yun na nga, parang ayoko na ng ganun. Di ba pag buntis tayo, sobrang nag-overthink tayo. Parang yung hormones natin, hindi talaga natin maano yung feeling natin ba. Kasi sobrang nagmi-mix emotions, ganun. Ang hirap guys, sobrang hirap. Kaya yun, sobrang stress ako nung nabuntis ako. Hi Dugi, sorry, nasali ka pa dito. Tapos nung 3 months na yung tummy ko, bigla niya akong binrake. Ano ba to? Bakit buntis ako tapos i-break niya ako? Grabe guys, sobrang iyak ko noon. Paano na, wala yung ko. Kasi broken family din siya. Tapos ako din. Tapos yung mga pangarap namin na dapat yung pamilya namin buo dahil yung mga ganung bagay hindi namin gusto na yung anak namin maranasan yung naranasan namin. Kaya dun talaga ako nasaktan ng sobra. At yun, parang 7 months na yung tummy ko. Doon ko nalaman na may iba pala talaga siya. Tapos yung babae nag-OJT pala doon sa sa office nila. Kaya ayun, nagkakilala sila. Tapos siguro kino-comfort siya ng girl, mga ganun, 'di ba? Alam niyo na. Ayun, parang siguro nasa isip niya na hindi ko naman maano sa Irene kasi buntis. So dito muna ako. Ay, alam niyo na yung mga boys. Pero hindi ko generalize ha. Yung iba lang. Tapos ako pa yung binlame niya kung bakit siya nagkaganon. Alam niyo na yung mga buntis, 'di ba? Hindi nga natin magigets yung sarili natin, yung iba pa kaya. At yun, unti-unti kong tinatanggap sa sarili ko na siguro ito talaga yung kapalaran ko na magiging single mom lang kasi ako yung kabayaran ng kasalanan ng ama namin. Yun. At after ilang months nung nanganak na ako, pumunta naman siya. Tapos sila naman ang bayad ng mga bills sa ospital, lahat ng mga needs ng mga bata, nagsusuporta naman siya. Kaya okay na.